Sino po ba naman sa atin ang hindi nagcha-charge ng ating mga gadget bago tayo matulog? Panoorin po natin ang karanasan ng isang pamilya sa Caloocan City dahil muntik na maging mitya ng isang sunog ang insidente. Magkakatabi sa higaan at mahimbing ang tulog ng isang pamilya sa Maypaho, Caloocan noong April 9, 2026. Walang kaalam-alam sa nakaambang panganib sa kanilang tabi. Sa gilid ng kama, mapapansin ang isang minifan na nakasaksak at nakapatong mismo sa higaan. Isang simpleng kagamitang karaniwang ginagamit para maginhawa sa pagtulog, ngunit maaari palang pagmulan ng malaking disgrasya. Ilang sandali pa, isang pagsabog ang biglang umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Nagising sa gulat ang babaeng pinakamalapit sa pinagmulan ng pagsabog. Sa kabila ng pagkabigla, agad siyang kumilos at pilit pinapatay ang apoy na mabilis na kumakalat mula sa portable fan. Mabilis din siyang tinulungan ng lalaki na kahit bagong gising ay walang pag-aalinlangan na tumulong para apulahin ang apoy bago pa ito tuluyang lumaki. Sa gitna ng tensyon at panganib, agad nilang dinampot ang nagliliyab na minifan at itinapon palayo sa higaan upang maiwasan ang pagkalat ng apoy. Ilang segundong tila napakahaba ang kanilang pakikipagbuno sa apoy at sa kabutihang palad, matagumpay din nilang naapula ang apoy bago pa ito magdulot ng mas malalang pinsala. Dahil sa insidente, nagising na rin ang lalaking nasa itaas ng double deck. Sulit yung pagkakabili namin, yun ang akala namin, 50 pesos eh. Sulit talaga. Sabi ko gano'n sa sarili ko, jackpot tayo dyan Ayun pala, ayun ang mangyayari, may kapalit pala na sakuna. Sa panahon ng init at pagtitipid, maraming Pilipino ang naghahanap ng praktikal na solusyon. Naisipan po namin bumili ng minipan dahil po nadaanan namin nakalatag Mura, 52, saka nakakita nun. Sa halagang halos barya, tila sulit na sulit ang pagbili. Kasi nakikita namin sa iba na, halimbawa sa jeep, nakikita namin meron silang bit-bit na gano'n. So nung nakita namin na merong mura doon, bumili kami. 52, biro mo yun. Kaya napabili talaga kami, murang-mura kasi. Ngunit ang hindi nila alam, may kapalit ang sobrang pagtitipid. Nagamit pa namin yung pan namin ng siguro mga 3 days. Portable, convenient, suwak sa budget. Pagka pumupunta kami sa labas, nabibitbit namin, gumagana siya, walang problema. Pero minsan, ang problema hindi agad nagpapakita. Noong gabing yon, ang simpleng pagkakamali nauwi sa peligro. Pero eto nga, nung nangyari nung nakaraang gabi na-overcharge niya kasi yung minipan, nakatulugan. Ganun kaya sumabog. Yung dalawang partner ko po, saka po yung anak ko. Nagamit din po siya ng siguro mga 2 hours, tuloy-tuloy. Tapos, nung nakatulog na po kami, siya na lang po yung naiwan na gising. Siguro, lobat na po. Chinarge niya. Siya hindi pa siya natutulog, nag-Facebook muna siya. Hanggang sa inantok, ayun, nakalimutan niyang hugutin, nakatulog. At doon nagsimula ang delikadong sitwasyon. Nagising na lang kami, sumabog. Sa isang iglap, ang maliit na device naging sanhi ng sunog. Yung pongpong namin,
natuluan po siya ng LEC ng minifan po. Kumalat din po yung apoy eh. Yung pala, pinapagpag namin ganun, lalong sumisiklab yung apoy kasi foam. Ang nasusunog yung bedsheet. At sa maling pag-apula, lalo itong lumala. Pag hinihipa naman namin ganun, lumalawak din yung apoy. Doon na namin pinatay kasi kahoy po yung lapag na yun. Pero nung nandun sa foam, talagang gumaganon yung apoy. Isang mahalagang paalaala. Hindi lahat ng paraan ay tama sa pag-apula ng apoy. Matapos ang insidente, takot ang iniwan nito sa pamilya. Sa mga komunidad na dikit-dikit ang bahay, isang maliit na sunog pwedeng lumala. Kasi kailangan mag-ingat dahil po lalo dito sa lugar namin masikip. Tabi-tabi yung mga bahay, hindi makakapasok ang bombero. Kaya siguro hose na lang or mahabang hose. Hindi natin alam kung anong gagawin nila kapag nagkasunog. Kaya siguro at mag-ingat na rin. Nakakatakot na talaga bili-bili ng mga pipitsyugin kumbaga. Kung tawagin ng ating mga Pilipino, pipitsyugin lang yan eh. Yung mga gano'n. Nakakakaba. Isang murang gamit, isang mahal na aral. Ang masasabi lang namin sa mga makakapanood nito, ito nangyari na sa amin dalawa yan, ng partner ko. Talagang kahit na alam natin makakamura tayo sa mga mabibili natin, pero kilatisin din natin. Ika nga, kapag mura, alam na ng lahat yan. Iisipin natin kung unang-una, baka may depekto o na-repair na, hindi natin masabi kung ano yung bakit mura. Hindi lahat ng mura ay ligtas. Sa akin naman kasi nakakatakot talaga, lalo na pag sa mga ganyang charge na yung bali ng mahal, basta okay yung brand na nabili yung mga minifan or mga appliances. Kahit sa appliances. Doon natuto na ako sa ang ganung bagay na nangyari. Sa panahon ng pagtitipid, natural na piliin ang mas mura. Pero tandaan, hindi lahat ng nakakatipid ay nakakaligtas. Siguro ang masasabi ko lang, bumili na rin tayo sa mga legit na bilihan talaga dahil kaligtasan na ng pamilya natin yung pinag-uusapan dyan eh. Lalo pa, nakita nyo naman sa video namin nung may bata pa kaming katabi, di ba? Kawawa naman kung madadamay sa mga aksidenteng ganyan. Kaya sana, huwag tayong magtiwala sa mga pipitsugin ba, ganun, na item. Kailangan doon na tayo sa sigurado. So ano ba yung mga bagay na dapat nating tandaan patungkol sa mga electronic devices? Unang-una kapag tayo ay bibili o magpe-purchase ng kahit anong mga devices, siguraduhin natin unang-una na ito ay merong ICC markings. So ano ba itong ICC markings? Ibig sabihin nito, ito ay pumasa doon sa standard. Pangalawa, tayo ay bumili doon sa mga tinatawag natin na trusted sellers. Iwasan natin bumili ng mga electronic devices sa mga hindi natin pinagkakatiwalaan. Pangatlo, kapag tayo ay magcha-charge, siguraduhin natin na hindi ito nakapatong sa kahit saang flammable na materials. Ibig sabihin, hindi natin dapat siya ipatong o ilagay sa mga madaling masunog katulad ng mga papel, na mga tela o anumang bagay na pag nag-init ang isang electronic device ay maaari na mag-overheat at magresulta ito sa fire incident or sa sunog. Pang-apat, iwasan din po natin na ito ay nagcha-charge ng malapit po sa atin or malapit sa ating pong higaan. Bukod sa panganib or risk ng explosion, ito din po ay delikado pagdating naman po sa electrocution or maaari po tayo na makuryente. Kaya napaka-importante po na huwag natin itong ilalagay malapit po sa atin pong hinihigaan. Panglima, iwasan din po natin yung tinatawag natin na overcharging. Kasi isa din po ito sa mga common causes kung bakit tayo nagkakaroon ng explosion or ng electrocution, yung overcharging. Siguraduhin natin na kapag ito po ay charge, atin po itong babantayan. Huwag na huwag po natin gagawin
na i-charge po natin ito ng unattended or yung practice ng iba na overnight charging. Ito po ay lubhang napakadelikado dahil kapag ka po ang isang device, lalo na kung ito ay meron ng damage internally, ay hindi na po gumagana yung mga safety mechanisms nito para sa mga overcharging. Pang-anim, siguraduhin din natin na chine-check natin regularly yung ating pong devices. Ano ang dapat nating i-check? O ano yung mga bagay na dapat nating hanapin? Tignan natin kung yung battery po ba nito ay lumolobo na. Tignan natin kung ito po ba ay safe pa na gamitin o hindi na. So kapag nakakita tayo ng anumang mga defect dun sa ating pong mga electronic devices, atin na po itong palitan. Huwag na po nating gamitin. Meron pong maling paraan ng pagtitipid. Isa na po yung ginagawa natin na porque gumagana pa o dahil gumagana pa, pero ito ay nakakakita na tayo ng mga signs na hindi na siya safe gamitin, patuloy pa din po natin ginagamit. Kaya muli po, kung meron tayong nakikitang mga depekto na paglobo ng baterya o anumang sira dun po sa ating devices, huwag na po natin siyang gamitin.